Samantala, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na may kredibilidad ang mga sinasabi ni alias Totoy, ang isa sa mga akusado sa kaso ng missing sabongero na lumutang ngayon bilang whistleblower. Dagdag ni Remulla, suportado ng video at mga dokumento ang kanyang magiging testimonya. Nakatutok si Ian Cruz. Sapat na para sa Justice Department ang kredibilidad ni alias Totoy, ang akusadong nais tumistigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang sa ikinanta niya ang pagpatay sa mga nawawala at paglibing sa kanila sa Taal Lake, ang motibo na pandaraya at pamimirata pa ng ilan sa isabong at ang dami ng biktima na aabot sa 100. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Ayon kay Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabongero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluwensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya eh. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi para makakapagkomento ayon sa tagapagsalita ni si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, umaabot sa halos 6 na bilyong piso ang kita ng isabong mula March 2021 hanggang May 3, 2023 base sa datos ng PAGCOR. Do away with isabong. May 2022 nang ipahinto ni dating Pangulong Duterte ang isabong dahil anya sa social cost nito sa buhay ng mga Pinoy. December 2022 naman nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 9 na nagsasabing iligal ang isabong. Sa ngayon, naghahanda na ang Department of Justice sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na nito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Sa Japan, sir, ano yung kukunin sa Japan na... Well, we will ask them to provide us also with equipment. Para naman makakalap ng dagdag impormasyon ay nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.